Pwede nga ba natin pagsabayin yung solar charging sa grid charging dito sa power station na ito at alin kaya dun sa dalawa yung ipaprioritize niya? Makatipid nga ba tayo sa kuryente kung mayroon tayong solar panel? And also, itetest din natin yung kanyang inverter kung mga ilang watts yung talagang kaya niya bago siya mag-overload. So, tatry natin siya sa mga heating appliances like rice cooker tsaka mga flat iron. And by the way, this video nga pala ay ang ating part 2 dito sa review nitong Bluetti Power Station. Kung hindi nyo papanood yung ating previous video, yung ating part 1, includes doon yung kanya mga main features tsaka yung capacity test. The same time kung mga ilang oras siya bago ma-fully charge at mga anong devices yung kaya niya bago siya malowbat. So kung gusto nyo ring malaman yun, you might consider watching muna yung ating part 1 bago kayo manood dito sa ating part 2. So ngayon guys, ang gagamitin nating solar panel, itong solar panel na 240 watts. Nilagyan ko siya dito ng tali para kung saan malakas yung sikat ng araw, ay doon ko siya hihigitin. Tapos kapag alas 2 naman ng hapon, nandun na yung sikat ng araw sa kabila, hihigitin ko naman papunta doon sa part na naman para straight yung sikat ng araw. So ito is 240 watts. So, subukan natin doon sa power station. So, ito yung wire galing doon sa ating solar panel. Isasaksak ko na dito sa kanyang input. So, dito siya ay nag-charge na lumalabas dito ay 42 watts pataas. Yun, 125 watts. So, ngayon, i-charge natin siya sa grid. Siya ngayon is naka-silent charging mode. Ito. So, meaning, mas mababang power lang yung kukunin niya. So, subukan natin kung ilang watts nga ba yung kukunin sa grid at kung mababawasan nga ba siya kung magcha-charge naman tayo ng solar panel. So, here. Oops. So, dito nagcha-charge na siya at nasa 270 watts mahigit yung nakukuha ng power kapag naka-silent charging mode. So, ayan. Mag-say na tayo sa 270 watts. Ngayon, isaksak natin yung solar panel kung mapabawasan siya. So, ito yung solar panel. So, ngayon, 274 yung sa grid. So, tingnan natin kung mababawasan. And ayun, nabawasan na yung power sa grid. Tumaas naman yung power sa solar panel. So in this case, mas pinaprioritize itong power station yung power galing sa solar panel. Kaya sa silent power mode nitong power station na to na 270 watts, mas pinaprioritize niya yung power ng solar panel. Kung yung solar panel natin kaya magbigay namang hanggang 500 watts, so yung 270 watts doon ay kukunin sa solar panel. Tapos sa grid naman ay walang kukunin kasi kaya namang ibigay ng solar panel. Yun nga lang dahil nga mababa yung solar panel ko, nagiging additional power na lamang yung sa grid. So siya na lang yung pampuno para makakompleto ng 270 watts. So ang confirmation natin dito is pinaprioritize niya yung solar power. So mas better yun para makatipid tayo sa kuryente kung pagsasabay natin yung AC or yung grid tsaka yung solar charging. And now, subukan naman natin yung kanyang inverter kung mga ilang watts bago siya mag-overload. Meron ako ditong dalawang high power appliances. Number 1, plancha, 1,400 watts. Tapos itong oven or barbecue machine, 1,000 watts naman. So, bali 1,000 plus 1,400. Bali 2,400. Ito naman yung kaya niya, 1,800 watts lang. So, subukan natin. So, unahin natin dito sa barbecue machine. So, buhayin ko muna itong AC. Tapos, ito. Yan. And then, naka-grilling pan. Tapos, bubuhayin ko na. Sasagad ko. So, ayun, 900 watts. Nabuhay na rin yung kanyang blower dito. Yan. 900 watts. Taasan ko pa nga, lipat ko dito sa barbecue. 915. Kapag baking naman, 900. So, basta nasa 900 watts siya mahigit. And then, i-add natin itong plancha. Tingnan natin kung hindi siya mag-overload. So, here. Saksak ko dito sa kabila. Ayan. Yun. 2,000 watts. Ayun no. 2,000 watts yung kanyang output. Hindi siya nag-overload. 2,000 watts. Ito naman ay gumagana na rin. Masyado na siyang umiinit. Yan. So, ito ulit siya. Umaabot siya ng 2,000 watts kaso hindi siya nag-overload. So, sasaksakan ko pa siya ng appliances kung kakayanin niya pa. So, try natin. So, ito naman magdag tayo ng isa pang rice cooker na 500 watts. So, let's see kung kakayanin niya pa ito. Nasa mahigit 2,000 watts na to kung pagsasama-samahin. So, uunahin ko muna dito sa rice cooker. Sabay-sabay na pala natin. Ayan. Tapos, then, turn on natin sabay-sabay. Ayan, buhay na. 2,000, 2,600. Ayun, 2,600 kaya niya pa. Ayun. Basta kinaya niya yung 2,600.
2,600 watts. So, ayun guys, tatlong appliances, rice cooker, tapos itong ating oven, tapos itong plancha. Ang total nila lahat ay nasa 2,900. Pero kinaya nitong power station ay 2,600. Pero base sa kanyang specs naman, nasa 1,800 watts lang yung nakalagay. Pero I don't know bakit kinaya niya yung 2,600. Siguro sa kanyang power source capacity. So, yun, umabot ng 2,600. Pero, meron pa isang feature dito sa kanyang Bluetti app. Meron ditong powerlifting mode. Ito. Kapag ino natin tong powerlifting mode na to, kakayanin na nitong power station makapag-supply pa ng mas mataas na power para sa mga heating devices pa up to 2,700 watts. So, yun ay base sa kanyang specs dito, sa kanyang mga features. So, tinurn ko yung kanyang powerlifting mode. And now, try natin ngayon kung kakayanin niya ngayon itong sabay-sabay pa. Kaso, ang total nila ay 2,900 watts. But, we will try. So, ito, binuhay ko na. 1,700 watts mahigit. So, isasaksak ko na ito. Bale, tatlong appliances sabay-sabay. So, bale ito, tatlong appliances gumagana sabay-sabay. So, itong plancha, tapos itong oven, tapos yung rice cooker. At base dito, naglalabas na siya ng 1,300 watts. So, na magsaksak pa tayo ng isa pang appliances dito kasi meron pang isang saksakan. And hindi pa rin naman niya na-maximize yung 2,700 watts. So, ito, magsasaksak ako ng ilaw. Ito. So, bali ngayon yung ilaw ay nasa 311 watts. Tapos, isasaksak natin itong rice cooker. Let's see. Ayan, nasa 679 watts. Tapos, magsasaksak tayo nitong oven. Then, here. Ayan, nasa 1,500 watts na. Tapos, isasaksak na rin natin itong plancha dito sa pang-apat. Ayun. Medyo humina yung ilaw. At dito is nasa 1,600 watts. Ayun, nag-overload. So, ayun, based sa pag-test ko kanina, apat na appliances pinagsabay-sabay ko, ay mas mabilis na nag-overload nung naka-powerlifting. Nung hindi naman naka-powerlifting, pinaya niya ang 2,600 watts. Yun na yung kanyang maximum. Pag tumas pa sa 2,600 watts, ay nag-overload na. So, siguro yung kanyang powerlifting is pwede lamang sa isang appliances. In this case kasi, apat na appliances yung pinagsabay-sabay ko. And by the way, yung kanyang powerlifting mode or yung kanyang high power output ay hindi naman talaga pang matagalan. Mga pang-temporary lang yun or mga pang-emergency lang. Kasi nga, the more na mas mataas na power yung kanyang nilabas, ay mas mabilis siyang malalobat. And dito na rin nga pala muna ako nagsaing habang naka-charge siya sa solar panel. Medyo mahina yung sikat ng araw ngayon, 55 watts lang. Tapos yung source cooker naman is 450 watts yung kinukuha. So yan, mamaya may luto na rin yan. And ito na nga after ilang hours, ayun, luto na yung kanin. Ito namang power station ay nasa 58% pa. Tapos yung solar panel ay tumalakas 143 watts kasi lumalakas yung sikat ng araw. So okay din naman, nakaluto na tayong kanin. Hindi pa rin nalobat yung power station. And now mag-charge na rin ako ng isa pang power station gamit naman yung kanyang cigarette lighter port. So here. Tapos DC. So ayan, nag-charge na yung power station. Tapos dito nakakapaglabas na siya ng 3, 6, ito pataas na pataas. Tingnan natin kung ilang watts yung kaya niyang maximum. So here, ito ay nasa 45, 48, 50, 63, 53 watts. Ayan, 53 watts. Medyo mababa kapag dito sa 12 volts yung gagamitin. Pero kung sa Type C to Type C naman, mas mabilis siya dyan, mas malakas yung charging power. Kasi mas power delivery. So let's see kung ilang watts yung kaya niya dito. So, ito, 61, 66, 70, 75, 80, 85, 93, 94 watts. So, dito is 93 watts. So, hindi sila nagkakalayo. Almost pareho sila ng reading. Ayan. 94 watts. Tapos, mag-charge pa rin ako ng isa pang power bank. Dito naman ako mag-charge sa kanyang USB lighter. USB lighter. Sa cigarette lighter port. Tapos, back converter. Tapos, another Type C to Type C, papunta naman dito. So, eto, nag-charge na siya at dito, tataas na. Yun. 100 watts na siya mahigit. So, yun yung lumalabas sa kanyang DC charging ports. So, ayan, 121, 123, 126, 129, 130. Pataas pa na pataas. At, ayun, 134 watts. And also, try naman natin ngayon na maglaba. Sa ngayon ay 66% pa. So, bali ngayon, nakakonect sa kanya ay washing machine, tapos yung water pump, at nagko-consume siya ngayon ng 119 watts. Pero yung 119 watts na yan ay most likely dito galing sa water pump. Kasi wala pa naman tong consumption ngayon.
So, ayan. So, tayo natin maglagay ng damit maya-maya. And ito naman yung consumption naman ng washing machine ay nasa 280 watts mahigit. Ayan o. Ayan, 286 watts. Tumataas din naman hanggang 300 watts. Ayan. So, tingnan nga natin mamaya kung after makapaglaba, ilang percent pa yung matitira dyan. And eto na nga, tapos na ako maglaba. Naisampay ko na rin yung iba. Tapos, ito naman ay tapos na sa dryer. Yung power station naman ay nasa 30% na lang. Medyo maano pala to sa kuryente. Takaw sa kuryente yung kanyang dryer. So, ayan, nakapaglaba naman ako ng marami-rami din. And ayun guys, kung gagamitin nyo siya sa solar panel, ulitin ko lang, yung kanyang solar panel compatibility dito ay nasa 500 watts lang at 12 volts hanggang 60 volts, 10 amps. So now, ang gamit kong solar panel dun sa bubong namin is 240 watts lang. Bale yun ay dalawang nakaseries na 120 watts sa solar panel. Pero gusto ko pa siyang mag-add ng isa pa para maging 360 watts man lang. Eto kasi tina-charge ko talaga siya direct sa solar panel. Hindi ko na ginagamit yung kanyang AC dito kasi nga kukuha pa yun ng power dun sa inverter galing dun sa battery. Mas maraming power yun nasasayang. Kaya nilagyan ko na lamang siya ng sariling solar panel kaysa naman sa hati pa doon sa power ng solar setup namin sa labas. Yun kasing solar setup namin sa labas, ginagamit namin yun para sa aming refrigerator 24 hours. Tapos doon din kami nagcha-charge ng iba pa namin mga devices tapos mga power bank. Ito naman, pinapagsaksakan ko talaga ng malalakas na power namin appliances like yung rice cooker, yung mga heating appliances namin, tsaka yung aming washing machine. Bukod kasi sa malakas na rin yung inverter niya na 180 watts mahigit or 2,600 watts, malakas din yung kanyang battery. Naka 48 volts yata yung setup ng battery nito sa loob. Hindi ko alam kasi hindi ko pa siya nabubuksan. Kung gagamitin ko naman yung setup namin sa labas na 12 volts lang, kahit mamataas yung inverter, mahihirapan naman yung battery kasi 12 volts lang. That's why ginagamit na lang namin yung aming setup sa labas para dun sa aming refrigerator 24 hours na wala ng patayan. Yun nga lang kapag umuulan tapos makulimlim, mahina din talaga yung power kaya pinapatay din namin kasi hindi talaga rin kinakaya. So ayun lang muna ulit yung update and review natin dito sa power station na ito. Kung meron pa kayo ibang tanong, comment lang yan sa ating comment section below. Baka magawa natin siya ng video sa next upload.